Mariko, kung pabalik-balik nga yung ubo ng anak nyo, mas maganda nga na ipa-check up nyo na yan. Last Friday nga mga Mariko, nagpunta na nga kami sa hospital ni Madam Hilly kasi grabe na yung ubo niya to the point na hirap na nga daw siya at sumasakit nga daw yung dibdib niya. Aga kaming gumising dito mga Mariko, 4 AM pa lang gising na kami. Bali mga Mariko, sa public hospital kasi kami pupunta yan. Alam nyo naman kapag public hospital, dapat talaga maaga. Buti na nga lang mga Mariko, dito lang siya malapit sa amin at tatawid nga lang din kami dito ng overpass. Bali yung naging ubo nga ni Madam Hilly mga Mariko is yung parang dry na dry and pag nakakakain siya ng sweet or di kaya nakakainom ng kung ano-anong sweet eh doon nga umaatake. Last January nga mga Mariko nag-start na yung ubo at sipon niya. Nagamot naman namin yun at nagsitirisin kami at nag-okay naman. Bago nga matapos yung February mga Mariko, bumalik na naman nga yung ubo niya. Wala namang sipon mga Mariko at hindi rin naman siya nilagnat. Pero nagko-complain na rin siya mga Mariko na masakit nga daw yung dibdib niya kapag ka naubo na. At dito nga pala kami magpapa-check up ulit sa Rosario Maclang Bautista. Kasi mga 5 AM na nga nung nakarating kami sa hospital kasi nga nilakad pa namin yun. Habang nakaupo nga kami dito mga Mariko, na ubo-ubo na rin siya at binabantayan ko nga yun at baka nga tanungin kami ng doktor. Bale, eto nga yung naging hairstyle niya nung Friday na yun mga Mariko kasi after nga namin dito sa hospital eh mag-grocery pa kami. Bale, mag-8 AM na nga nito mga Mariko at dito ata nabigyan na rin kami ata ng form para nga fill upan namin. Nasa waiting area pa rin kami nito mga Mariko at inaantay na lang namin yung pagtawag nga ng mga nurse para pumasok na kami dun sa triage. Matuwa nga ng mga Mariko na nabati pa nga ng doktor na parehas nga daw kami ng sapatos ni Madam Hilly. Nung mag-alas 8 na nga mga Mariko, pinapasok na din kami sa loob ng ospital para nga i-vitals na. Ito mga Mariko, nakaupo lang si Madam Hilly sa ibaba ko tapos nakapatong siya dun sa may pinakapaa ko nga. Wala na rin kasing extra upuan kaya ganyan na rin ginawa namin diskarte. Fast forward nga mga Mariko, dito si Madam Hilly na check up na at kumain na nga muna siya bago nga kami umalis at lumabas nga dito sa ospital. Halin sabi ng doktor, okay naman daw yung lungs niya, malinis naman, pero binigyan nga pa rin siya ng antibiotic kasi nga nahihirapan na siya dun sa ubo niya. Halin may pinapagawa pa rin naman ng test yung doktor sa amin at pag nakuha nga daw namin yung result, bumalik na lang kami. Bale, eto na nga yung binigyan na antibiotic sa kanya. After nga ni Madam Hilly kumain mga Mariko, lumabas na din kami ng ospital at pumunta na nga kami dun sa may waiting shed ng Sandigan. Doon na nga lang kami magkikita-kita nila tata mga Mariko kasi after nga namin mag-ospital is mag-grocery naman kami sa Pure Gold. Medyo natagalan nga kami sa pag-aantay dito kasi sabi nga ni Tata Carlo, medyo nahirapan nga daw siyang tumawid sa overpass. Bago nga kami pumunta sa Pure Gold mga Mariko, dumaan kami sa Litex pero hindi na ako nakapag-video. Busy nga yung lugar na yun mga Mariko at nakakahiya naman kung makakaabala kami kaka-video nga. 11 AM na nga mga Mariko nung nakarating kami ng Pure Gold and kagandahan lang, wala pang masyadong namimili nito. Sige na. Ali dito nga mga Mariko, nagtatanungan kami ni Tata kung ano nga ba yung oil na maganda nga daw. Ali na-diagnose kasi nga ako mga Mariko ng hyperthyroidism and tinatry ko nga talagang kumain ng mga healthy. Listen na nga rin dyan mga Mariko, pinagpipilian namin kung ano nga ba talaga yung magandang mantika. Ang dami pa namin pinagpilian dito mantika mga Mariko pero nauwi din kami sa canola oil. Dito nga mga Mariko, nakakaramdam na raw ng antok si Madam Hilly kasi nga maaga ko siyang ginising 4 AM pa lang. Ali nagdilibang-libang na lang din dito si Madam Hilly kasi nga dinalang ko siya ng mga dal niya, pero inaantok na nga raw siya. I-share ko na nga lang din sa inyo mga Mariko, sabi ng doktor niya kanina, nung chine-check up nga siya, is marami nga daw nakakapangkulani dun sa may part ng leeg niya. Medyo marami na nga rin sirang ngipin si Madam Hilly, plus yun nga ang ubo na rin niya. Kaya kung may nakakapaka yung mga kulani sa anak nyo, better na ipakonsult nyo na sila. Dito nga mga Mariko, napapayuko na talaga si Madam Hilly at antok na kasi nga maaga nga siyang gumising. Bilis lang kami natapos dito mga Mariko, and nakapagbayad na rin kami dito sa cashier. Bali sa part nga na to mga Mariko, eto na naman pot ng budol na naman si Madam Hilly sa machine nga na to. Bali sa machine na to mga Mariko, kailangan mo ng 25 piso para nga makuha mo yung mga mystery egg na yan. Minsan makakakuha ka dito ng ball na maganda at madalas naman yung pangit nga. Pero siguro mga Mariko, nag-i-enjoy dyan si Madam Hilly sa pag-ikot-ikot nga nung machine na yan. Siguro kung may tindahan ka Mariko, pwede ka rin magnegosyo dito kasi mukhang mag-i-enjoy nga yung mga bagets. 15 nga kung mag-grocery kami dito sa Pure Gold North Commonwealth. Eh sa tagal na nga rin namin nag-grocery dito mga Mariko, napakarami na nga naming naipon na egg. Madalas talaga mga Mariko, hindi kagandahan yung nakukuha ni Madam Hilly dyan, pero masaya siya siguro dahil kakaikot nga niya nung machine na yan. Kaya nga namin doon sa machine mga Mariko, umuwi na rin kami kasi nga medyo pagod na nga at maaga pang ang gumising. Bata kaninang antok na antok mga Mariko, gising na gising at napakadaming ang energy. Yung egg lang pala talaga yung magpapagising ng diwa niya mga Mariko at gumingiti-ngiti nga pa dito na akala mo naman nanalo siya ng jackpot doon sa
itlog na nakuha niya. Bale, eto na nga pala yung napag-groceryhan namin mga mare ko and umabot din siya ng 3,000 plus. Bale, dito nga mga mare ko, inaantay na nga lang namin dumating yung binook naming Grab. Ito talaga kami nag-grocery mga mare ko, nag-grab na lang kami. Hindi na kami nag-jeep kasi nga nakakahiya naman sa ibang pasahero at magiging abala kami. Bale mga mare ko, konting minuto lang na mainantay namin dyan at dumating na nga yung Grab namin. Na-videohan yung pag-uwi namin mga mare ko at yung pag-aayos namin na napag-groceryhan namin. Kaya dito ko napuputulin yung vlog natin. Bye-bye!